Ning takna atong tanawon kining gitawag nga God's inescapable love. Gugma nga dili nimo ma-denied, dili ma-ignored, no? Difficult not to notice it, affected by it. Lisod yun kaayo na maikyasan o malikayan o di ka ma-affected niya na nga gugma. O ang atong text, diya sa Romans 8:31 to 39, o pamilyar kayo kini nato nga teksto sa Biblia. Mao nang nining mga panahon na balik-balikon gid nato na pagpangutana nga nakaila ba gid kita, no? Nakasabot ba gid kita sa gugma sa Ginoo? How much I am experiencing the love of God? Sagid ka dako imo pag-experience sa gugma sa Ginoo. How is the love of God affecting my attitudes and my emotions? Unsay epekto ani sa akong attitude niya, unsay epekto ani sa akong mga responses sa mga circumstances, labi na ngadto sa ubang tao. Nining panahon na ginaatake kita sa mga events nining kalibutan na, labi na karon gira, pandemic, napagid ning tumba-tumba nga pagsabot nato sa balaang kasulatan mahitungod sa nature sa Ginoo. Mo nang di ginato makita ang true feelings sa Ginoo nga ni kanato, kanang tinuod gyud nga feeling sa Ginoo nga ni kanato. Mo na nining taknaa kanang bersikulo ha sa Romans 8:31 to 39, dinhan nato makita nga gireveal ang tinuod nga feeling sa Ginoo nga ni kanato, nga masabtan gyud nato manang atong ginganlan kini God's inescapable love. Dinhi sa maong text makita nato ang true feeling sa Ginoo. Ebidensya kini, number 1, sa iyahang pag-protect, no? By protecting us. Verse 31, unsa ingon diha? Romans 8:31, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? If God is for us, ang Ginoo na sa tua, kinsa pa man ang maka-against sa tua. Kini makita nato nga wala gilaing dako ning kalibutan na gawa sa Ginoo. O ang kontra sa Ginoo, against sa iyaha, gamay gid kay na tanawon, gamay gid kay na. Murag gid na siya kuting may kumpara sa Ginoo, no? Kinang kuting sa iro, mo na nga nagagamay. Mo nang makahatag kanato kinig assurance nga kita protected gayud sa love sa Ginoo. We have that ultimate power. Who can be against us? No one can defeat tungod kay ang love sa Ginoo mo'y atong gahom. Dili gyud na mapildi. Ug makita nato sa history, bisan pa sa Bible, ang darkness, ang mga daotan, mo daog usahay pero temporary lang. In the end, ang church, ang Christian, magmadaogon gayon. Murag sa salida, pag the end, ang aktor gyud na ang daog, no? Pildi ginang mga kontrabida. Mo nang ang love sa Ginoo kung ato gyung masabtan, malayo ka nato sa mga insecurities and fears. Dili secure ta og kahadlok, no, naa sa tong kinabuhi. Wala gyud makapildi ka nato because protected ta sa iyang love. Mo nang una, ipadayag na sa Ginoo ang iyang feeling sa tuwa, pinagi sa iyang protection sa tuwa. Wa gyud makaghilabot kanimo outside sa iyang kabubuton. Ikaduha, makita pod ang iyang gugma diha sa in providing us, sa iyang pag-provide sa atong mga needs. Sa verse 32 sa atong text, atong basahon, ingon diha, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Nabalik na nato ni nga bersikulo kaniadto, nga wag gani magduha-duha ang amahan paghatag sa iyahang pinakataas, pinakadako, pinaka-precious nga gift. How much more? Ihatag niya katong mga lesser pa na. Ang greatest gift gani gihatag niya, ang kana bang mga lesser nga gift pwede na ihatag, labi na kining atong mga needs, nga ginagmay. Mo na ingon, who withhold from us? Dili gyud tungod kay ang Ginoo nag-provide gyud sa tanan kanat. Ingon diha sa 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. See, His divine power has given us everything we need, no? Tanan, everything we need for life and godliness. Ihatag na sa Ginoo kanato. Mo nang
wala gyud i-withhold ang Ginoo para kanato. Wa siya gi tago o gi dili niya ihatag kanato everything. Mo nang siya ro din nato makita ang gugma sa Ginoo diha. Ang iyahang feeling sa tuwa in providing us. Di gina pwede nga gihatag ani niya tanan. Murabag sa basketball, gimuan kanay kag ring sa imong papa, imposible gina di ka tagaag bula. Agamay sa bula ka mahal sa ring. Ya di ka tagaag bula usaon pagduwa nimo basketball kay way bula. Ingana no, i-provide kanay sa Ginoo ang dako, labi nagaha kining gagmay nga mga butang sa tong kinabuhi. Ikatulo, makita pod ang iyang gugma in purifying us. Muna sa verse 33 sa atong text gyapon, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Muna ingon din sa pangutana, who accuses us? Kinsa mo akusar kanato? Daghang kay mo akusar gid sa anak sa Ginoo. Una ang yawa, no the devil. Kay gitawag na sa Revelations 12:10 nga he is our accuser. Sige accuse, pasasala gid ka. Na di ka maayo no, bad ka no. Kanang imong ibuhat di na maayo no. You are not good. What are you doing sa church? Makaguba na sa iyaha no. Di gid ka maayo. Siya naga tulisok no sa tuwa, naga-accuse. Musimba pa ka nga sa gihimo nimo miaging simana. Musimba pagyapon ka. Siya ro di ka makonsensyano ana na ang si Satanas. Ikaduha ang kalibutan no. Naga-accuse na sa tuwa ang kalibutan tungod kay sa John 15:19, the world hates us. Mo nang kalibutan sige nag-accuse sa Christian. Mo nang ang Christian makapuliki pod, mo na ingon ng Ginoo nga ipakita lang gyud ang imong mga ways, ang imong mga works nga murag sagpa sa ilaha ba nga ingana ang imong attitude. Nag-accuse ang kalibutan. Ikatulo nga mo accuse sa Christian, iyahang fellow Christian usab, fellow followers of Jesus. Diya sa Galatians 5:15, diya makita nato nga even Christians naga bite and devour each other no, kinuanay gyud mo nang nagakuan sala ka o sala ka o ana gid na mo ingon dia, who accuses us? Who shall bring any charge against God's people? Kinsa man na ba ang Ginoo ra may maka-justify. Mo na ingon dia sa verse 33 nga ang Ginoo ra gyud maka-justify ug gi-justify na ta sa Ginoo. Gi-justify kita nga pag ingon niya you are righteous no. Ang kalibutan kasasala ka, imo isip ka to kasasala ka, pero ang ingon na Ginoo you are righteous, not guilty. Si ang iyahang charge sa mga katawan sa Dios, iyahatang gipasaylo ug iyahatang gi-justify pinaagi sa pagpakamatay sa cross, gibayran natong sala ug ang nahitabo gi-declare ta nga you are righteous. Susama ra nga wa gyud ka kasala, just as you never sinned. Mao nay nindot kaayo gyud nga atong hinuktukan og maayo. Ingana kadako ang gugma sa Ginoo sa imuha. Kung masabtan nimo na nga iya kang gipasaylo mura kag wa gyud kasala, nga ikaw unta adto nag-impierno, mag-antos didto, destined for hell, pero pakamatyan kaniya sa cross. Gi-declare ka righteous. Pinaagi sa iyang righteousness. Ang nahitabo imong mga sala siya ang nagbayad. Unya ang iyang righteousness gibutang sa imuha asa pagkaana. Grabe nga gugma sa Ginoo, purifying, makawala sa tong sala. Nga bisan pa kita guilty pero murag niingon ng Ginoo inosente ni siya. Atubangan sa amahan unya moingon si Jesus inosente ni siya. Wala siya'y sala. Tungod kay iyahan ng gipasan o gipakamatyan sa cross. And you are pure in position. Positionally, you are pure. Si Paul, ang iyang tawag yun sa mga Christian, bisag sa Ephesians, mga Ephesian Christians, to the saints of Ephesus, to the saints, bisag dagang kay mga buluyagong, bugoy diha, immoral, pero ang iyang tawag, to the saints, because positionally, we are righteous. Position, no? Experiential, ang uban badlungon. Pero sa atong posisyon na karon naa ta diha, we are from darkness gibutang ta dinhi. Ang posisyon nato, we are in light, pero ang uban lang wa pa nagkinabuhi gihapon in light kay dito pag gihapon nagkinabuhi sa darkness. Tungod kay mutubo pa ug mature gyud. Munang purifying in position, we are righteous. Munay angay masabtan nato pag maayo nga na kadako ang gugma sa Ginoo kanato. Purify. Dili na ta guilty.
human na. Ngunang who will accuse us? Walay mo accuse ito kay kita declare na innocent and not guilty. Ika-upat, makita ang gugma sa Ginoo ang feeling nito in praying for us sa iyahang pag-ampo, pag-intercede nganha sa amahan kanato. In verse 34, ingon diha, who is he that condemns? Ganiha, who is he that accuse? Karon, who is he that condemns? Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Kinsa may magakondem sa imuha? Who condemns us? Kinsa may makahukom sa imuha? Kinsa may maka-declare sa imuha nga impierno gid ka? Wala gyud makakondem sa imuha. Ingon sa Romans 8:1, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. No condemnation. Very clear ang giingon diha. Kinsa katong walay condemnation? Who are in Christ Jesus. Kung naa ka kang Kristo, gidawat na nimo siya sa imong kinabuhi, nisulod na siya diha kanimo, wala nay condemnation. Dili na kapagahukman pa. No more judgment. Wala nay hukom nga mahitabo. Wala nay makakondem kanimo. Tungod kay naatay advocate ang atong heavenly defense attorney si Jesus. Pag-atubang nato sa amahan nga mao ang maghuhukom, ang atong defense attorney si Jesus. Diha sa Colossians 3:3, for you died and your life is now hidden with Christ in God. Ikaw patay na sa pagdawat nimo kang Kristo. Munang bautism, namatay ka, nihawas ka sa bagong kinabuhi. And your life now is hidden in Christ. Pag-atubang nato sa amahan, gitabunan ni Kristo sa judgment, siya atong defense attorney, niya moingon siya gitabunan niya, not guilty, kay siya ang makita. Na naman si Jesus atong kinabuhi, siya karon ang makita sa amahan, righteous. Jesus covered us. Gitabunan na kita ni Kristo. All attempts to condemn us to hell will fail. Tungod kay ang iyahang kamatayon mao'y nagtabon sa atong mga sala. It means His death covered us. Symbolically, kitang tanan covered by the blood of Jesus. Ang iyahang dugo mao'y gibayad sa sala. Revelations 5:9 ingon diha, and they sang a new song, you are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. Mo nang kitang tanan covered by His blood. Diha sa istorya sa mga Israelites sa Exodus 12:13 ingon diha, on the same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Kini makita nato ang simbolo gayud sa gihimo ni Jesus sa pagtabon sa atong sala. Sa kinabuhi sa una sa mga Israelites, naay plak nga moatake sa mga bata nga inigagi anak nga katalagman, mga matay ang kinamagulangan nga anak. Pero kung ang imuhang doorpost naay dugo, musaylo lang ang maong katalagman. Mao nang ang blood mo ay nakaluwas kanila. Mao kana ang simbolo nga makita nato sa Old Testament. Nga kita gitabunan na sa dugo ni Jesus. Wala na gyoy makakondem kanato. It doesn't matter what evidence the devil comes up with against us. Tungod kay kita covered by the blood of the Lord Jesus Christ. O kini makita nato nga alang lang gyud sa mga Israelites. Same today, ang makaangkon ani nga pribilehiyo kadto ra gyud na kang Ginoong Jesucristo. Nga nagdawat kaniya nga ginuog manuluwas sa ilahang kinabuhi. Ang katong wala kang Kristo dili maka-avail ni ini nga security. Sa lagtod nga pagasulti kini gitawag nga eternal security. Ang tanan nga naa kang Kristo secured na tungod kay no more judgment or condemnation to hell in the second coming of Christ. Adunay duha ka judgment in the last days. Una, ang judgment seat of Christ. Ikaduha,
ang the great white throne judgment diya sa Revelations 20:11 to 15. Kining judgment seat of Christ diha sa 2 Corinthians 5:10 kini anang lamang sa mga naa kang Kristo, og ang basihan ani mao ang buhat, works will be judged as basis for the reward diha sa Matthew 16:27. Ingon diha, for the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels, and then He will reward each person according to what he has done. So kini nga judgment, dili judgment nga muadto ka sa impierno, kundi dili judgment sa atong mga binuhatan tungod kay mao kanay basihan sa reward unya sa langit. Samtang ang great white throne judgment, mao kining judgment alang sa mga wala diha kang Kristo. They will be sentenced to the lake of fire tungod sa ilahang sala. Mao ni ang gugma sa Ginoo, naga-secure yun kanato nga naa na kaniya from the penalty of sin diha sa impierno. Our assurance in heaven is not dependent upon how good we are, but in what Jesus has done for us, paying the penalty and interceding for us. Nayusa ka preacher nga gipangutana, giingnan siya nga, sultihid ako, unsaon nimo pagkahibalo nga ikaw naga-hold on kanunay sa Ginoo, nga di ka makabuhi sa yaha, ikaw mugunit gyud sa yaha. Ang tubag sa maong preacher, ingon siya, I don't always know I've got a hold of God, but I do always know that He always has a hold of me. Siya kasiguro kung makahold siya sa Ginoo, apan ang siguro ang Ginoo gyud naga-hold sa iyaha. Muna ang security nato nagadepende gayud sa gibuhat ug buhaton sa Dios ngani kanato dili sa atong mga buhat. Mao kana ang gugma sa Ginoo, naga-pray, naga-intercede sa atoa nga kita gikubira niya, gidipinsaan niya ngadto sa paghukom sa amahan. Pagkadakuan ang agugma. And lastly, makita ang gugma sa Ginoo diha sa pag-preserve niya by preserving us. Diha sa verse 35 ug 36. Hangtod gyud sa 39 mo nay katapusan na nga text. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Pagkanindot yun nga pulong nga mangurog ta sa kalipay sa pagpaminaw niini. Who separates us? Kisay makaseparate ka nato mo na pangutana diha, walay maka-cut off kanimo sa love sa Ginoo kanimo, no matter what we go through. Bisag unsa nang atong naagihan sa kinabuhi. Og grabe kining naagihan sa kinabuhi. Og na-experiencean kini sa mga katawhan sa una, sa first Christians, sa panahon sa tribulation, sa first tribulation diha sa Acts nga si Nero ang hari, pamatyo niya ang mga Christian. Gipang sunog, gipang labay sa leon, gipang panitan, no? Grabe kaayo nga persecution na. Pero sa ingon diha sa text, si Paul magina nag-ingon niya na, walay makadbulag ka nato sa gugma sa Ginoo. Bisag unsa ka na nga turbulent sa kinabuhi. Hold on to the promise of God that no one will be able to snatch you from His hand. John 10:28. Musurvive kita bisag unsang mga kalisod sa kinabuhi. Kay gi-preserve kita sa Ginoo, dili kita ang musurvive ang gugma na sa Ginoo. Munang kung tanaw nato usa-usahon nato dinhi sa makadiyot no, lakbitan nato usa-usa ang mga faktor nga pwede ma-separate nga gi-mention dinhi sa text. Kining una, emotional factor. Kining ingon rin nga trouble and hardship. Trouble inner pressure, depression, discouragement, anger, bitterness, trouble na. Hardship, gitawag nig outer pressure. Outer tungod kay sa gawas gikan. Unsa kini? Financial pressure, pressure on your job, pressure on your family, pressure on your friends. Mao kanang mga emotional
factor nga gimension sa text. Anything that causes emotional pain, dili maka-amputate sa gugma sa Ginoo nga ni kanat. Dili makabulag kanato sa Ginoo. Ikaduha, physical factor. Unsay uniha ni Paul? Physical pain, persecution, famine, kagutom, persecution patyon sila, danger or sword, sickness. Muna ingon diha sa 36, we are considered as sheep to be slaughtered. Kay sila Paul, murag patay na daan, nga murag gipaabot na nga pangihawon, kay kalaban gid sila sa mga naglutos nga kalaban ni Jesus. Munang sila Paul andam kanunay nga ihawon. Physical pain, grabe, kapila si Paul, bunal-bunalan, na shipwreck, walay pagkaon, grabe, no? Munang physical factor, di na makabulag ka na to, bisag kung sa panang sakit nimo, persecution, pahadlok ka mamatay, mahadlok ka nga lutuson, in danger, pusilon, prisuhon kay naglapas tas COVID, wa nagmas, physical factor. Sa 38, earthly factors. Kung sa kining earthly factor ang i-mention sa text, verse 38, death or life, ingon diha, present or future, dili makaseparate ka nato diha sa gugma sa Ginoo. Pag ingon ko diha og death or life, diri man na sa kalibutan. Dili bisag unsa ba ang sitwasyon nimo, death, life, dili makaseparate. Present unsa karon, unsay mahitabo ugma, dili ka na makaseparate sa gugma sa Ginoo sa imuha. Nahadlok ta unsay mahitabo ugma sa sunod adlaw, sa future nato kay gira na, wala, dili na makaseparate sa gugma sa Ginoo kanat. Gira ang Russia karon og Ukraine, basig mahadlok ta maapektuhan. Pag ingon ko dug heights, meaning pinakataas, heights, pinnacle on earth. Bisag unsa pa na ka pinakataas ning kalibutan, di pa na bisan pag hadlok kay hagbong didto kay pinakataas na, or depth, ocean, pinakalawom nga ocean ning kalibutan na hadlok tan, di ka ginhawa didto, di na makaseparate sa imuha sa gugma sa Ginoo. Nothing will be able to separate us. And last factor, heavenly factors. Unsay gi-mention diha nga heavenly factors? Angels and demons, no? Angels and demons dili maka-separate. Si Satanas dili maka-separate. Walay mahimo si Satanas gayud. Kontrolado siya sa Ginoo. Napagyud, anything else in all creation. Sato pa, any other created beings nga kahadlukan nato nining kalibutana, any other, no? Dili ingon nato, any other created beings dili na makahimo. Aliens hadlok ta, even aliens mo invade, dili na nga mawala ang gugma sa Ginoo nga nestong kinabuhi. Dili maka separate ka na to. Pain cannot separate us. Disappointment cannot separate us. Anguish cannot. Yesterday, today, tomorrow cannot separate us. The loss of your dearest loved ones cannot separate you from His love. Life cannot. Riots, wars, insanity, hunger, diseases, dili makabulag sa gugma sa Ginoo nga ni kanat. Pagkaanindot o pagkadako ng gugma. Unang, no truth can transform except knowing the love of the Lord Jesus Christ. Grabe kini nga gugma. Kung tanawon nato, puno kayo sa expression, feelings. Mo na ang feelings sa Ginoo nga ni kanato. Makita nato sa tibok kalibutan, bisan pa sa kinabuhi sa mga iglesia kaniadto, ang love mao ay the great power, motivators, the great motivators ang love gayud. Nganong nagdako ang church sa first Christians sa una? Dili ang ilahang evangelism tactics, ilang evangelism program, ang ilahang mga abilidad, dili. It is the love of God nga ilang na-experience. Nganong nagdaghan sila, nganong power kay sila, nganong dasig sila sa paggalagad sa Ginoo, init kanunay, dili sa ilang abilidad, dili sa ilang mga resources. Tungod na sa gugma sa Ginoo nga ilang na-experiencehan, nga ilang yung na-feel, na-experience ang true feeling sa Ginoo sa ilaha. Mga nga kadasig si Paul, nga na kadasig ang mga disciples. Nga na-transform ang ilang kinabuhi tungod kay the love of Christ fills their hearts. Gipuno gayud, nag-transform sa ilaha o freely they receive, freely they give. Ilagining gipadayag usab ngadto sa uban. Mo nang the last one, ang challenge, balik ta sa verse 31, kanaingon diha, what shall we say then? Unsa mag-ikasulti nato in response to this? Verse 31, mo na dako ka question sa atong kinabuhi. Susama ra sa pangutana nga, nakadawat ba ka og gasa nga dili ka angayan? Unsay imong gihimo? Dili gyud ka angayan. Unya nangita ka words, unsay fitting nga words to express how grateful you are. Na-experience ba nato na the greatest question nga angay gyud hinuktok ka nato ang gugma sa Ginoo?
Am I experiencing the love of God in such a way that I love Him? Na-experiencehan ba nato ang gugma sa Ginoo nga ni-return ni og gugma sa iya ha? Muna ingon nga we love Him, sa mga disciples, we love Him because He first loved us. Sa tanan nga nakadawat na kang Kristo, sa gini kapag balik tanaw, sa feeling sa Ginoo nga sa itong kinabuhi. Ang iyang gugma na touch bagita pag maayo, nga kita gyud dasig kaayo nga mahigugma siya pagbalik. To please Him, to obey Him, and to radiate this love to others. Ana bagyod. Unsaon na to pahigugma nga makahatag ta sa tanan ngadto kaniya in response sa iyang gibuhat nga ni kanato. Sa tanan pod nga wala pa kadawat nga Ginoong Hesukristo. Mao po ni ang dako pod nga challenge sa tong kinabuhi. You cannot experience this love kung di ka matouch ana nga love. Mo na ang pangutana sa mga wala pa kadawat ng Kristo Jesus sa ilang kinabuhi. Na-touch ba ka sa iyang gugma nga nipadulong kanimo sa repentance, sa paghinulsol ug pagdawat sa iyang gugma sa imong kinabuhi? Nga imo siyang dawaton as your Lord and Savior and surrender your life sa iyahang pagkontrol sa imong kinabuhi. Na-touch ba ka yan nga gugma? Muna dako nga pangutana sa mga katawhan nga wala pa nakadawat ng Kristo. So sa kini kadako nga enlightenment yun sa atong kinabuhi, the measure of God's love nga gi-express niya unsa ang iyang feeling yun sa matag usa kanato og imposible gayon. This is inescapable love nga dili gyud ni siya ma-ignore og dili gyud ni siya walay epekto sa atong kinabuhi. Magampo ta